Mabuhay ang dakila nating bansang Pilipinas. Mabuhay tayong mamamayang Pilipino. Isang magandang araw sa inyong lahat. At gaya ng lagi kong panalangin, dapuan na sana ng karma ang mga kawatan at mga walang hiya na mga sinungaling at mandarambong sa loob ng gobyerno natin. Kawili-wili po ang pag-uusapan natin today, mga kaibigan. Ito ay ang ikatatlong yugto ng serye ng Smartmatic na unti-unti kong nilalahad sa inyo kasi nagkaroon ako ng maraming taon na experience sa paglalaban kontra sa sistemang bulok na ito na walang ginawa para sa bansa natin kundi paliparin ang dolyar sa ibang bansa, ipadala sa Amerika, payamanin ng Smartmatic at payamanin din ang mga walang hiya na nasa gobyerno natin na nagdesisyon na ipasok ito at dalhin ito dito sa Pilipinas na isang napakabulok na sistema. At kaya makikita ninyo unti-unti na sa palagay ko sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala na sigurong mas masahol na pagbubudol, wala nang mas malaking kawalanghiyaan na ginawa sa bansang ito, kundi itong pagdadala dito at paggamit ng Smartmatic bilang eleksyon ng Pilipinas. Unti-unti ho ninyong makikita ito dahil i-build up ko nga itong kasong ito na excuse me, para makita ninyo yaman din lang na ang eleksyon at pagpipili ng mamumuno sa gobyerno natin ay hindi isa sa mga talagang pinaka mabigat nating karapatan bilang mamamayan ng Pilipinas. At binaboy po ito, pinaglaruan ito, pinagkakitaan dahil sa kasakiman ng lahat na nandyan sa poder at may kinalaman sa pagpasok nitong bulok na sistemang ito. Sasabihin nila siguro ngayon na kaya nga natanggal na. Pero tandaan ninyo, pumasok ang Smartmatic noong 2010, ibig sabihin panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, panahon ng chairmanship ni Ben Abalos, ang tatay ng DILG Secretary ngayon na si Benhur Abalos, at yung naglikha ng malaking eskandalo noon na si Garciliano, na commissioner nga ng COMELEC at naging pakay ng napakalaking eskandalo sa pagmamanipula ng eleksyon panahon ni GMA. Alam natin na nasundan ito ng panahon ni Noynoy Aquino na 6 years at umiiral pa rin ito panahon ni Presidente Duterte ng 6 na taon. So,
6 na taon, 2 beses, 12 taon, dagdagan ng 2 taon ngayon. Ibig sabihin, 14 years po na mamayagpag itong smart magic na bulok at bilyon-bilyon ang nilaan dito. Kasama rin dito sa ilalahad ko sa inyo, unti-unti. Kaya sana sundin ninyo lahat itong serye ng Smartmatic dahil hindi naman madaling ikwento ang istoryang ganito kahaba sa isang podcast lamang. So sundin nyo po ito dahil uunti-untiin ko at susuriin ng mabuti para maintindihan ninyo kung saan talaga nangyari ang pagbubudol of the century dito sa atin. Dito sa Smartmatic system na ito. So, sandali lang po. Titingnan ko lang tong kodigo ko rito para hindi ako lumayo masyado sa dapat pag-usapan. Okay. Ito pong kakainis ko minsan tong kasi konting kalabit mo lang. Kung ano-ano nang nangyayari dito na hindi ka nais-nais. So ito po ang pag-uusapan natin. Tuloy ang ikatatlong yugto ng Smartmatic na system at dito nyo makikita ang mga pangyayari sa maraming taon. Umpisahan ko po ito ng pag-aaral ko ng engineering sa Amerika. Hindi po ito sa pagmamalaki. Hindi po ito para magbuhat ng bangko. Kundi ipakita din sa inyo ang kaibahan ng pagpapatakbo at ng pagtanggap ng mga magagandang idea sa isang bansa kagaya ng Amerika kontra sa nangyayari dito sa atin. Na maski maganda ang maging idea mo, pag wala kang padrino sa likod mo, walang mangyayari sa'yo. At yan, karanasan ko dito. Na maski na bang may diploma ako galing Amerika, nag-aaral ako ng engineering doon, ang pinakamasakit na karanasan ko at nagsisisi nga ako na bumalik dito, ay natuklasan ko pagkatapos ng lahat ng mga experience na ito na walang halaga sa Pilipinas ang sino man na hindi abogasiya ang pinag-aralan. Masakit ho ito dahil sa kaso ko, pinagsakripisyohan ito ng magulang ko na makaaral ako ng engineering. Pinaghirapan ko ito. Nagsunog ako ng kilay ng 4 na taon. Kasi yan talagang hilig ko. Simulat sa pool, na maliit pa ako at pinaglalaruan yung sasakyan ng tatay ko. Ako ang mekaniko niya. Naging pangarap ko talaga ang maging isang engineer.
Pero pagbalik dito sa bayan kong minamahal, nauwi sa sisi, sa pagsisisi. Sana may nakapagsabi sa akin na kung hindi abogasiya ang pinag-aralan ko, na wag nang bumalik sa Pilipinas dahil walang pag-asa ang hindi abogado dito. Katunayan, pinapaalis lahat ng Pilipino kung pwede lang sana. At kaya naintindihan ko na ngayon kung bakit gigil na gigil lahat itong mga abogado at lahat nitong mga politiko sa gobyerno na maging OFW tayo lahat. Ay para nga mawala na lahat ng magagaling na Pilipino na science ang background or technology ang background at matira na lang ang mga abogado para makipagsabwatan sa mga mandarambong sa pagnakaw sa kabangyaman. Dahil yan ang expertise nila. Maghanap ng butas. Ang mga butas nga, sinasali na sa batas. Batas pa lang, makikita nyo sa mga susunod na mga episodyo ng Smartmatic na ang batas, ang mga butas dito sa kabalbalan ng Smartmatic ay nakapaloob na sa pagsulat ng batas pa lang. So paano mananalo ang taong bayan sa mga ganitong diskarte at sa mga ganitong maniobra? So nandyan po ang diploma ko sa engineering para lang sa mga nagdudunong-dunungan sa inyo na magsasabi na baka sa rekto ko ito kinuha. Nandyan po. At nung nagbigay ng nung panahon na nandun ako at nag-aaral, etong makikilala siguro ninyo ang pangalan na Briggs and Stratton. Usong-uso ito bago pumasok yung maraming mga motor ng pump boat na mga bangka. Bago dumating yung mga galing Japan, ang usong-uso sa Pilipinas ay ang Briggs and Stratton. Kilalang kilala yan, lalo na ng mga mangingisda. Nagkataon na ang mga may-ari ng Briggs and Stratton sa Amerika na ginagamit dito at umaabot hanggang dito sa Pilipinas at naging yamado dito sa mga mangingisda dahil matibay, magandang pagka-design, ay nag-aral, ang mga may-ari ng Briggs and Stratton ay nag-aral dito din sa Milwaukee School of Engineering kung saan ako. At ako ang unang Pilipino na nag-aral ng engineering sa MSOE. Nagtaka nga yung registrar at hindi na ako binigyan ng eksamen sa Ingles dahil inaalam niya kung bakit magaling ako magsalita ng Ingles. Sabi ko, salamat naman yan sa inyo. Nagpadala kayo ng Thomasites na galing Amerika. Ito yung mga guru doon sa Amerika noon in the 40s, 30s, 20s. Pinadala dito sa Pilipinas. At ito mga Thomasites ang nagtayo ng sistema ng edukasyon dito sa Pilipinas. Lalo na nung sakop tayo ng Amerika. At kaya nga nagulat yung registrar sa MSOE nung pumasok ako doon na
inalam niya sa akin kung bakit ako marunong mag-Ingles. At kinuwento ko nga sa kanya. So pagkatapos namin mag-usap, sabi niya, hindi na kita kailangan bigyan ng test sa Ingles dahil kitang-kita ko naman sa usapan natin na kayang-kaya mong Ingles. So nakatipid ako ng isang entrance exam doon sa pag-interview ko sa kanya. Madalit sabi, balik tayo doon sa Briggs & Stratton. Nagkataon, excuse me, nag-donate ang Briggs & Stratton ng 2 motor nila na 11 horsepower, bawat isa. Isang cylinder lang yon. Yung ginagamit nga sa pump boat natin dito. Kilalang kilala ng mga mangingisda. Noon. Ngayon, nasapawan na ito ng mas mura at mas na galing China or galing sa Japan noon. So, nagbigay ang Briggs & Stratton ng 2 makina sa mga 18 universidad sa Midwest sa Amerika. Sa Michigan, na kung ang Michigan ay kilala bilang estado na kung saan ginagawa ang milyon-milyon na mga truck at mga kotse ng buong Amerika, nakasentro dyan sa Michigan. Kami naman nasa Milwaukee sa Wisconsin, katabi rin ng Michigan, pagitan lamang yung Great Lakes, at sa Illinois, na kung saan nandyan ang Chicago. Madalit sabi, 18 universidad binigyan ng tag-2 Briggs & Stratton na makina. So, nung binigay sa amin, in-interview kami na miyembro ng student chapter ng Society of Automotive Engineers. In-interview kami at binigay sa amin yung 2 makina na gagawin all-terrain vehicle. Meron silang contest na pinapairal, at yun na nga, kasali ang eskwela namin doon sa 18 na sumali at nakatanggap kami ng 2 engine. So ang binigay ng Briggs & Stratton ay ang makina. Ang katawan, mga gulong, mga brake system at lahat na yan, kami na ang dapat gumawa. Ang kanila lang ay ang makina na gagamitin. At magkakaroon ng contest. At sa nakikita nyo nga dyan sa screen ninyo, ang 2 naming entry na sinali sa contest na yon ay nanalo. 3 taon sunod-sunod kami ang champion. Nung ini-interview kami sa Society of Automotive Engineers student chapter namin, nagtataka sila at napakalayo ang pinanggalingan ko, Pilipinas, sa kabilang dako ng mundo. Kung bakit ako nakaabot doon na napakalamig at 1 metro ang kapal ng snow doon pag nagkaroon ng snow. So, inaalam nila kung saan ako nanggaling at kung ano nangyari. Bukod sa Ingles, na ang mga Amerikano ang tumatag dito ng educational system at kaya nga magaling tayo noon magsalita ng Ingles, hanggang dumating na naman itong mga politiko at sinira din dahil kailangan Tagalog lang alam nating pag-usapan para hindi tayo maintindihan ng maski sino sa ibang dako ng mundo. At dito lang tayo magbubulahan sa Pilipinas, tayo lang nagkakaintindihan sa isa't isa. O yung mga klaseng desisyon na ganyan, nagtataka ngayon ng mga Amerikano kung bakit pa ako marunong magsalita ng Ingles. So, ang isa sa mga kinuwento ko sa kanila ay bukod sa Ingles na silang nagtayo dito sa Pilipinas
at tinuruan tayo lahat ng magsalita ng magandang Ingles. Ang isa pang minana natin galing sa mga Amerikano na iniwan nila dito ay ang jeep nila, ang mga military jeep ng Amerikano. Kinuwento ko sa kanila na ganong kagaling at ganong katalino ang Pilipino na ang mga jeep na iniwan nila dito ng 1945 ay ginawa nating jeepney. At yan na nga ang naging transportasyon natin hanggang ngayon. So biro nyo, over 70 years na po, nagawa pa ng Pilipino na tumatakbo pa rin ang mga jeep na yan ng militar ng Amerika na iniwan dito. Napakinabangan pa natin ng 70 plus years. Ang ibig sabihin niyan ay napakagaling natin sa engineering, may likas tayong karunungan sa mga ganito. Maski wala tayong formal training, owido lang, magaling na tayo sa mga usapin ng engineering, kasama na sa DNA natin, nasa dugo na natin, na hindi pinahahalagahan ng gobyerno natin dito. Mientras ang mga Amerikano ay hinangaan pa yung istoryang binigay ko sa kanila tungkol sa mga jeep na pakinabangan natin ng over 70 years at tumatakbo pa rin hanggang ngayon. Ganun tayo kagaling, mga kaibigan. Kaya nung narinig nila yung istoryang yon, lahat ng mga kasama ko dun sa kwarto, narinig din yung mga kasama ko dyan sa SAE student chapter namin, na mga miyembro kami lahat. Doon mismo, hinalal akong presidente ng SAE student branch, yung Society of Automotive Engineers nga na branch namin dun sa eskwela. At nakikita nyo, ako dyan ang nakaturo ng red arrow nung nanalo kami nung unang beses. So, nanalo kami at sunod-sunod 3 taon walang nakatalo sa amin. Doon sa 18 university na kasama dyan sa contest na yan. Yung mini-bahang contest na pinairal ng Briggs & Stratton. Nung binigyan nila kami ng mga makina nila. So libre yung makina namin. Ang kondisyon, gagawa namin ng katawan, isang tao lang, single driver lang yan. At kung bakit talaga ako naging ganado, mga kaibigan, sa totoo lang, at talagang masinsina na pinag-aralan ng engineering bukod sa talagang hilig ko. Umpisa pa lang, ang mga batas ng universe na mismong Diyos ang lumikha ay ang mga batas na pinag-aaralan at sinusunod ng mga engineer. Pati na rin ng mga science-based professions, kagaya ng arkitektura, lahat ng klaseng engineering, mga doktor, mga nurse, lahat itong mga propesyon ay pinag-aaralan at sumusunod sa mga batas na linikha ng walang iba kundi ng Diyos.
ang mga physics, ang mga physical laws na tinatawag. Ang mga laws of physics, the laws of gravity, the laws of electricity. Ito po ay mga batas na likha ng Diyos na pinataw sa buong kalawakan at sinusunod ng lahat, pati ng mga planeta, ng mga puno, at sa loob ng 14.5 billion years na edad ng kalawakan at 4.5 billion years ng mundong ito kung saan tayo nakatungtong, wala ni isa sa mga batas na yan ng Diyos ang nalabag. Uulitin ko, ni isa sa mga batas na yan na ginawa ng Diyos ay nalabag. Pag hinagis mo ang isang bato, imposible na hindi yan babalik sa lupa. Kung ano man ang ihagis mo pataas, ay talagang babalik sa lupa. Because yan ang batas ng gravity. At walang tao at walang puwersa sa daigdig na ito na salungat or makakontra or makalabag sa mga batas na yon na ginawa ng Diyos na 14 billion years na umiiral pa rin. Kaya ako wala masyadong respeto dito sa mga batas na ginagawa ng tao. At ang mga abogado lang dito ang akala na mga Diyos sila at magagaling sila. Na ang konstitusyon nga 1987 lang pinairal, 1987 pinairal, wala pang 40 years, gusto nang kalikutin. Papalitan na ang mga batas na nakasaad sa saligan batas natin. Ganon ang batas ng tao kontra sa batas ng Diyos. At kaya ako namangha at kaya ako nainganyo na pasukan ng engineering dahil dyan ang mga batas ng Diyos ang nirerespeto at sinusunod namin. Yan ang pinag-aaralan namin. Yan ang tinuturo sa amin. At dito, makikita nyo na kaya ko nga paulit-ulit na tinatanong, ano ang etika na tinuturo sa law school? At bakit itong mga tao na dapat nangunguna sa laban kontra kasinungalingan, kontra sa kasamaan, kontra sa pandarambong, ay siyang nangunguna sa mga gawaing ganito. Ano kaya ang etika? Kasi kami ang tinuturo sa engineering ay respetuhin lahat ng mga batas, lahat ng mga physical laws na ang mismong Diyos ang tumatag. Dahil maski anong gawin namin, maski pinakamagaling pa kami sa buong mundo na engineer, hindi namin kayang labagin yan, mga batas na yan. Pero sa kabobohan ng mga batas na sinusulat ng mga mambabatas, ng mga abogado dito sa Pilipinas, nandito na nga tayo sa katayuan natin na ganito. Dahil labag ng labag
ang nasa isipan nila. Palusot, hanap ng butas, yan ang mga pinag-aaralan nila sa law school. Palagay ko. Now, uulitin ko na naman 100 beses, hindi ko nilalahat. Katunayan nga, idol ko, may 2 akong idol na abogado. Si Presidente Duterte, dahil nga pinatunayan niya na talagang may respeto siya sa batas, sinusunod niya ang batas, hindi niya iniisahan ang mga batas, sinusunod niya, tinutupad niya ang tungkulin niya. At ang ikalawa ay dahil nga nagawa niyang tanggalin itong Smartmatic sa Pilipinas, sa wakas ay si Attorney Glenn Chong. Lamang masasabi ko kay Attorney Chong, saludo ako sa kanya dito sa ginawa niyang ito. Pero hindi pa tapos ang laban, Attorney Chong. Dahil nakakatiyak ako, hindi ko pa nabusisi yan at hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na ibusisi ang miro na yan na tinutulak nila ngayon. At ang binubusisi lang dyan sa Senado ay ang mga kontrata. Wala naman sa kontrata ang problema eh. Ang problema ay nasa mismong sistema na mamaya nga ipapaliwanag ko ulit ng sandali na pinaliwanag ko na ito sa mga nakaraang podcast. Okay? So, lilipat ho tayo dito sa susunod na bibilisan ko ito ng konti para hindi na humaba masyado. Ang iba dito kasi ay nakita nyo rin nung nakaraang mga at napaliwanag ko na rin ito sa nakaraang mga podcast. Ito mabilis lang, nakita nyo rin at na sa nakaraang podcast number 2, 1986 pa lang, nagpresenta na ako sa COMELEC ng sistema na digital na. Papindot-pindot na lang. Yang mamang nagpipindot-pindot dyan ay actually no read, no write yan. Pero kung nandyan ang letrato ng kandidato, nandyan ang pangalan, nandyan ang numero, wala tayong makikitang maski no read, no write ang isang tao o isang bata, wala pa ako nakilalang Pilipino, maski anong edad, na hindi marunong ng numero. Ibig sabihin, walang numeric illiteracy sa Pilipinas. Wala po. Binigyan mo ang batang maliit na 7 years old ng 50 pesos para bumili ng kung ano sa tindahan, sa sari-sari store. Alam niya kung binudol siya sa barya. So, ibig sabihin nito, walang numeric illiteracy sa Pilipinas. Zero. Mahina ang pagturo ng arithmetic, mahina ang pagturo ng mathematics sa Pilipinas dahil gusto ng mga politiko na maging mangmang tayo lahat para hindi natin makita ang kabalbalan at pagnanakaw na ginagawa nila at hindi natin maintindihan dahil para sa atin komplikado. Sinasadya ho lahat yan. Tinanggal na nga yung Spanish para hindi tayo magkaintindihan sa ibang malalawak na parte ng mundo. Pag napadpad ang Pilipino doon, noon, kayang-kaya niyang kausapin na maski saan sa mundo. Ngayon, hindi na. So, tinanggal ang Spanish. Wala namang pumalag na nanay. At yung mismo mga nagtanggal ng Spanish ay pinapadala ang mga anak nila sa ibang bansa para matuto nga ng ibang lengguwahe. Dahil alam nila na ang mga language ay napaka-importante. At kaya nga kilalang kilala si Rizal sa buong mundo ay dahil 24 languages ang kayang
ang kayang pag-usapan at kayang gamitin para makipag-usap sa ibang tao, si Rizal. 24 languages. At tayo, 3 noon ang alam natin. At 2 doon, binaboy na ng mga politiko. At itong Tagalog, alam nyo naman, nahihirapan tayo magkaisa kung alin talaga ang national language. Dahil yung mga nasa South, Bisaya ang gusto nila, yung mga nasa North, syempre Ilocanong ang kanila, yun ang gusto nilang national language. So sa isa na lang na natitirang language, hindi pa tayo nagkakasundo. Pero yung 2 na sana magamit natin sa ibang bansa at nakahanga yung ibang tao sa atin, ay nawala na rin ngayon. Salamat sa mga politiko. Pero sa hinuthot nilang pera, pinapadala nila yung mga anak nila sa mga eskwela sa abroad para doon matuto ng mga tinanggal nila sa Pilipinas. Okay kaya yon, mga kaibigan? Sa tingin nyo, mga honorable ba talaga itong mga taong to na gumagawa ng desisyon na ganyan? Okay. Ito po. So, dyan nyo makikita na 1986 pa lang, nag-present na ako ng digital system sa COMELEC. Ang pangalan nito ay Abacus. At walang iba kundi ang ama ni Laila de Lima, si Senador Laila de Lima, nakapirma dyan sa sulat na yan, at siya ang nag-ayos ng presentation ko sa COMELEC nung panahon ni Ben Abalos. Okay. Hindi, si Ramon, I'm sorry. Si Ramon Felipe ang panahon nun. Kaluluklok pa lang ni Cory. Bumalik kasi ako sa COMELEC nung panahon na ni Ben Abalos. Dahil linalabanan ko yung Smart Magic na inaayos nilang ipasok sa Pilipinas. Nagpresenta naman ako ng upgraded version, upgraded na version nitong system Abacus ko. So hindi na papindot-pindot na ganyan, mas mabilis na nga, mas madali, mas instant. Text na po ang dinemo ko nung panahon ni Abalos na dinedma rin at hindi na ako binalikan. Nung nalaman siguro nila, nagutom mga abutin nila lahat sa COMELEC dahil hindi pwedeng kalikutin ang sistema ko. Text-based, madali. Ilang segundo lang nakaboto ka na. Diretso na sa central server sa Manila, hindi na dadaan kung saan-saan at palipat-lipat pa ng mga total ng mga summary. Kaya talaga hindi makalikot, hindi mabago ang results. Siyempre ayaw nila ng ganyan. Walang pera sa ganyang sistema. Sa eleksyon kasi, bawal ang bumilang ng tama. Sa eleksyon ng Pilipinas, kailangan namamasahe ang mga results. Hindi pwede yung ang bawat boto ay nabibilang ng tama. Hindi po ubra yun dito sa mga politiko natin. Dahil walang pera sa ganyan. Kaya makikita nyo, ito rin, pinaliwanag ko sa nakaraang podcast, number 2, ito ang mga katangian ng system Abacus na ginawa ko. Nagawa sa Pilipinas, text-based, hindi ito nangangailangan ng internet, hindi ito nangangailangan ng app, hindi ito nangangailangan ng smartphone, hindi nangangailangan ng wifi, wala po itong internet connectivity na kinakailangan. Dahil pag text mo ng boto mo, diretso na yon sa Maynila. At dito umuulan sa Maynila, sa central server, lahat ng boto.
ultimo boto na galing sa Tawi-Tawi, lilipad galing sa presinto ng Tawi-Tawi at nakapasok na dito sa loob ng server sa Maynila. Wala nang chance ang tao dyan na makialam. Wala nang chance yung mga programmer na kumita ng pera sa kalikot nila ng impormasyon. Sobrang bilis. Pag boto mo at pagpadala mo ng text vote mo, dito na yan sa Manila server, naka-record. Kagaya rin ang nangyayari pag text nyo. Di ba? Pag text nyo pag tinext kita, sa telepono mo na yan lumalabas. Wala na yan masyadong dinadaanan. Dinadaanan lang yung tower ng Globe, pero ano ba naman yon? Di ikulong ninyo lahat yung mga nasa Globe. Pag election day, kung nagsususpecha kayo na pakikialaman nila yan, pero sasabihin ko sa inyo na napakahirap, halos imposible ang i-hack ang Globe at ang mga smart systems. Ang GSM standard ay ginawa para gamitin ng mga bangko. Hindi gagamitin ng bangko ang text, mga kaibigan, kung madali itong i-hack. Ganun lang kasimple po yun. Gagamitin at hihiramin ko ang laging sinasabi ni Madam Maharlika, gamitin po natin ang mga neurons natin at ang common sense. Okay? At hindi tayo maniwala lalo na sa mga abogado na nagdudunong-dunungan at nagpapanggap na eksperto sa mga ganito na alam naman natin wala silang diploma na ipapakita sa atin. So bakit tayo maniniwala sa sinasabi nila at sa depensa nila na pinalalabas sa TV para sa Smartmatic? Bakit tayo naniniwala? Na alam natin, kasinungalingan lahat yan. Kasinungalingan po. Simpleng-simple. Dahil programmable. Na ang ibig sabihin ng programmable sa Ingles ay nakakalikot. Mahirap ba yun maintindihan? So nasa pangalan na. Ang Smartmatic ay programmable system. Ang programmable system ay programmable dahil nga napapalitan ang program. Ang program ang nagdidikta sa aparato kung ano magiging kilos niya. So kung kaya mong baguhin ang programa na siyang kayang-kaya nga sa Smartmatic, tapos na ang labanan. Kung sinong gusto mong manalo, kausapin mo lang yung programmer, iproprogram niyang ganyan, tapos. Tapos. Kung kandidato si Jesucristo na ginusto ng buong Pilipinas at landslide, pwede pa rin palabasin ng mga programmer ng Smartmatic na natalo si Jesus Christ. At si Judas ang nanalo. Kung ang program ay magsasabi na bawat boto ni Jesus Christ o bawat 3 boto kay Jesus Christ, ang 2 ibigay mo kay Judas. Yun ang lalabas sa dulo. Kasi yun ang program. Ganun lang po yun, mga kaibigan. So, ganun kasimple. At alam ko lahat yan dahil nga trained ako sa information technology at may alam ako sa mga computers. Kaya ang unang-unang pinakamalaking specification ng System Abacus nung ginawa ko ito ay hindi ito pwedeng baguhin ang program. Once nagawa ng program na yan, hardwired na po. Tinatawag na hardwired. Okay? Sa susunod na slide, makikita ninyo ang ibig sabihin ng hardwired. Pero bago yan, at kaya nga dahil programmable, ang Smartmatic, kagaya nitong si Drillon,
2016, naging top notcher ito na hindi man lang nag-campaign dahil may katandaan na. Pero 2 million ang lamang niya kay Duterte na hindi man lang nagkampanya. Oh, diyan yung nakikita ang kapangyarihan ng programming, mga kaibigan. At kung ako ang tatanungin, etong kay Drilon na pagka-top notcher, yun na ang naging first test. Unang exam na yon ng pagproprogram sa Smartmatic. At napatunayan nga nila. Kaya kayo dyan, natatakbong senador next 2025, ha? Kung programmable pa rin itong Miro, humanda na kayo na maraming pera. Dahil yan lang naman ang magiging usapan dyan. Kasi wala na tayong eleksyon ngayon. Ang meron ang Pilipinas ngayon, salamat sa Smartmagic, na itutuloy siguro ng Miro, itong bagong Miro, ay programmable nga ang result. At ang ibig sabihin ng programmable, kung anong gusto ng programmer, ay siyang masusunod. Kasi programmable nga. Kaya ako walang respeto talaga dito sa mga nasa COMELEC dahil nagdudunong-dunungan sila, binibida nila na magaling silang abogado, at kung magaling abogado, naiintindihan ng Ingles, pero hindi nila naintindihan ang isang salita na programmable, na Ingles. Bakit ganyan? Kala ko magaling sila sa Ingles. Kala ko magaling silang abogado. Hindi nila alam, buklatin lang nila ang dictionary. Na ang ibig sabihin ng programmable ay natuturuan mo ang isang computer o isang aparato na pwedeng i-program, tuturuan mo siya kung anong gusto mong mangyari. Okay? Ganun lang. At yon, hindi nila naintindihan. Hindi nila naintindihan dahil nabulag sila sa komisyon ng Smartmatic. Yun ang dahilan. Hindi ako makapaniwala na hindi nila alam ang ibig sabihin ng programmable. Huwag na sila mag-honorable kung ganon. Dahil mangmang talaga sila. Wala silang pinag-aralan maski may diploma sila ng law school. Kung hindi nila alam ang ibig sabihin ng programmable sa mundo ng information technology at sa mundo ng computers. At kaya nga dito, mga kaibigan, pinapakita ko sa inyo para lang unti-unti maintindihan ninyo ang kabalbalan na ginawa nila dito sa atin. At ito ang patunay. Okay? Nandyan ang kilala nyo na makikita nyo sa maraming bangko, sa halos lahat ng branch ng bangko. Ito ang nagbibilang ng pera. Diba? Yung bill counter. Mabibili nyo ho yan sa National Bookstore ng mga 2,000, 2,500. Ma-order nga ninyo ito. Tingnan nyo dyan sa mga ino-orderan ninyo na mga paborito nyong ino-orderan. Tampok ito doon. Ang mga bill counter. Now, etong bill counter na ito, kagaya rin ng aparato ng Smartmatic, ay may tinatawag na microcontroller sa loob or microprocessor. Ang ibig sabihin ng microprocessor o microcontroller, mga kaibigan, ay isang maliit na computer ito. Maliit lang siya dahil simple lang ang trabaho na gagawin yan. Okay? So, maliit lang ang kailangan. Okay. Pero, ang punto, ang utak ng bill counter na yan ay ang tinatawag na microcontroller o microprocessor na isang maliit na computer kung tutuusin. Kaya lang, limitado yung trabahong ginagawa niya. Okay? Na madali lang naman, bibilang lang naman ng pera, wala nang ibang trabaho. Okay? Pero ang punto dito at ang mahalaga ay maintindihan ninyo na ito
na 2,500 pesos lang ay hamak na imposibleng i-reprogram. Hindi nyo ito maturuan or mabago ang programa sa loob na pag nakabilang ng 100 na bills na 1,000 pesos, 500 o kung ano man ang isaksak mo dyan, nakabilang siya ng 95 lang kunyari or 97 or 98, pero ang palalabasin niya 100. Para pag inabot sa iyo ng teller, akala mo 100 dahil nabasa mo yung 100 dyan. Pala, ang totoo, 98 pieces lang ng perang yon. Imposible po yung gawin. At ito na nga, ang evidence ko ng kabalbalan nitong mga abogado na nagdesisyon na ang magandang eleksyon para sa Pilipinas ay yung nakakalikot, ang programmable. At nagbayad sila ng bilyon-bilyon ng pera natin. Kasama na dyan siyempre ang porsyento na lumipad din sa ibang bansa at sinaksak sa bangko sa ibang bansa para sa kanila, para sa desisyon na yan. Dahil kung sasabihin nila na para sa bayan yung desisyon na ginawa nila, siguro maniniwala na rin kayo na ako ay si Mother Teresa. Kung paniniwalaan nyo na ang desisyon ito ng Smart Magic ay tama, maniwala na rin kayo pag sinabihan ko kayo na si Mother Teresa ako. So siguro naintindihan ninyo kung saan ako pumupunta nito. Yung katabi dyan, 175 pesos lang yan na handheld calculator na maliit. 175 pesos, mga kaibigan. Pero pwede kong hanapin ang pinakamagaling na programmers sa balat ng mundo. Pwede ko siyang suhulan ng $1 bilyong. Hindi niya mapalitan ang kilos ng mga aparatong ito. Ang dalawang yan. Hindi niya mabago. Dahil hindi niya mapalitan ang programming na nasa loob na dyan. Naka-hardwire na. Naka-hardwire na, mga kaibigan. Okay? Kumbaga, nakasolda na. Ang hardwired ay isa ring kataga para sa parang alambre na nakasolda na. Pag nakasolda na yan, dyan sa loob ng sirkito, ang program niyan, hindi mo na mapasok yan at palitan. Dahil hardwired na, nakasolda na, permanente na kumbaga. So pag pinindot mo ang 1 plus 1 equals na button, 2 ang lalabas. At ang pinakamagaling na programmer sa balat ng mundo ay hindi mapalabas ang 11. Pag pindot mo ng 1 plus 1, na kayang-kaya sa Smartmatic. Kayang-kaya po yun. At kaya nga siguro, natalo pa si Duterte ng 2 million votes ni Drilon. Doon siguro tinesting yung program para sa mga senador. Kaya kayong mga senador dyan sa 2025, mag-isip-isip kayo. Dahil ang magiging labanan dyan ay ang bayaran sa mga programmer ng COMELEC. Ganun lang yon. Negosyo na ho kasi. Okay? At makikita nyo dyan sa ibaba, lahat itong bagong negosyo ng COMELEC, mula Cory Aquino pa yan hanggang ngayon. So 38 years na tayo binobodol at nagpapadarambong ang COMELEC.
pasensyoso lang tayo talagang tao. Sa ibang bansa, matagal na itong nasa kulungan itong mga taong ito. Pero tingnan nyo si Andres Bautista. Hindi ba nagpapakasarap sa Amerika ngayon? Siyempre, sa kinita niya sa Smartmatic, bakit ba naman hindi? 100 henerasyon ng pamilya ni Andres Bautista ay ayos na, mga kaibigan. Ang iniwanan niya dito ay milyon-milyon na gutom na mga bata. Kaya ganyan ang mga klaseng mga abogado na meron tayo sa COMELEC, at ito rin ang mga klaseng tao na nangangasiwa ng pinakamatindi at pinakamabigat natin na karapatan na siyang mamili kung sino ang magpapatakbo ng Pilipinas. At kung bubusisiin ninyo, bumalik kayo doon sa dating slide, makikita nyo dyan sa listahan ng katangian ng System Abacus na kaya ko sinadyang gawin ng mura. Kung gusto ninyo magka-eleksyon buwan-buwan at mag-recall ng mga magnanakaw na politiko maski every week, kaya. Dahil text lang po yun. Hindi na kailangan maglaan ng 17 billion para lang magka-eleksyon or magkaroon ng plebiscite. See? Yan ang problema kung ang mga nagpre-pretend na protektor ng sambayanan ay actually bantay sa lakay. Kaya ang sunod kong tatalakayin ay kung nasaan si Ombudsman. For the last ilang taon na yan? For the last 6 ni Noynoy, 6 ni Presidente Duterte, 2 ngayon ni Bongbong, 14 years na ginagamit at namamayagpag ang kawalanghiyaan, ang kasinungalingan ng Smartmatic, nasaan ang magigiting natin na honorable na mga abogado na ombudsman. Ombudsman. Di ba nakasaad sa saligang batas, ikaw ang dapat mangamoy nitong mga pandarambong na ito? At hindi ba dapat ikaw ang maghagis sa mga walang hiyang yan sa kulungan? Nasaan ka? Ni isang imik, wala. Makakarinig ka sa akin sa susunod na podcast. Isisiwalat ko, ibabangga ko yung pagkukulang ng aksyon mo, at pagsasabwat sa nangyari sa bansang ito, sa Smartmatic. Isisiwalat ko lahat yan, ibabangga ko yan sa sinumpaan mong tungkulin sa ilalim ng saligang batas. At lalabas na naman dyan na pati ang Ingles, pangkaraniwang Ingles, ay hindi mo naintindihan. Kaya anong klaseng abogado ka? Yun lang ang matatanong ko. Tanong lang naman, Honorable Ombudsman. Pagpasensyahan na ho ninyo. Sukang-suka na ako dito sa mga ginagawa nyo dyan sa gobyerno. Hindi bali sana kung nakakakain ang milyon-milyon ng mga batang Pilipino ng masarap. Wala kayong maririnig sa akin. Pero milyon-milyon ang natutulog gabi-gabi na gutom. Ang pangalan ng bawat isa niyan naghihintay sa inyo sa impyerno. At iisa-isahin niyang ibabanggit ang mga pangalan ng mga gutom na bata na ginutom ninyo
dito sa Pilipinas, yan ang isasampal sa inyong listahan ni Satanas. Pagdating nyo doon, balang araw. Sana hindi na tumagal. Itong slide na ito, mga kaibigan, ang isa pang napakalaking ebidensya ng kabalbalan ng Smartmatic. Kagaya nung nakaraang slide ng mga calculator at mga aparato na yan, na imposibleng baguhin ng programa at imposibleng palitan ang kilos para linlangin ang tao, ito ang isang pinakamalaki na ebidensya at halimbawa. Kasi, isipin ninyo, mga kaibigan, kung yung mga aparato na nagbibilang ng papel nating kwarta, ng papel nating na pera, yun ang nagbibilang, di ba? Saksakan mo siya ng 200 piraso, dapat lumabas, imposibleng magkamali yun. Dahil pag nagkamali yun, kawawa ang bangko. Either kawawa ang account holder or kawawa ang bangko. No? Basta meron diyang agrabyado. So ang mga makina na yan, maski 2,000 pesos lang, 180, may nakaakibat na pera, ang pinag-uusapan dyan, imposible ho yan na magkamali at imposibleng kalikutin dahil isipin nyo kung anong mangyayari sa lahat ng bangko at lahat ng accountant kung kaya nilang kalikutin yung calculator nila sa desk nila. Di mali-mali lahat. Anong mangyayari sa banking system ng Pilipinas? Or buong mundo? Makokolaps. Kaya nandyan ho ang ebidensya. Imposibleng palitan ang kilos ng mga yan. Okay? Ito pa ang isa. At napakalaking ebidensya ho ito. Na kung gugustuhin lang at may alam ang COMELEC, ito ang mga klaseng sistema na hindi programmable at hindi makalikot ang dapat nilang binili. So ipapaliwanag ko ito na simple lang naman. Nakikita nyo dyan sa mga litratong yan, ang litrato ng milyon-milyon na mga bote, ng sari-saring bote, sari-saring mga lata, na nasa loob ng isang pabrika. Nasabihin na natin kunyari ito, ang nakikita nyo dyan ay factory ng soft drink, bottling plant ng soft drink, ng beer, or ng pangkaraniwang ibang lalagyan na plastic. Maski ano, ang mahalaga dyan ay mabilang ng tama dyan. Mabilang ng tama yan. Kasi pag hindi nabilang ng tama yan, gulo ang accounting nila. So isang halimbawa na naman ito ng isang sistema na imposibleng magkamali at nakadesign na ganyan. Na simulat sa poll, yan ang intensyon. Hindi pwedeng kalikutin ang results, hindi pwedeng palitan ng results, hindi siya programmable, hindi pwedeng pakialaman ng operator na nasa assembly line at palitan yung lalabas dyan na bilang. Hindi po pwede lahat yan. Imposible pong gawin. At sadyang ganyan ang design ng mga sistemang ito. Okay? Na ito na nga ang dapat nangyari sa Smartmatic. Pero hindi. Kung sinampal sila dyan sa COMELEC ng makapal na dolyar, sobre ng dolyar, programmable na nga ang hiningi nila. Kasi hindi naman pwede na commission lang.
dapat habang ginagamit ang Smartmatic, bawat eleksyon, dapat may pumapasok din na pera. 'Di ba? Continuing negosyo yang sa COMELEC eh. See? Pag tama ang kinuha nilang voting machine, ni hindi na nga kailangan ang COMELEC. Hindi na kailangan tayo maglaan ng 15 billion taon-taon. So biro nyo ang nangyari dito, mga kaibigan? Naintindihan nyo ang nangyari dito? Wala nang lalaki pa dito sa pagbubudol sa isang bansa. Bakit? Kailan lang ba nagtatrabaho ang COMELEC? Once every 3 years po. Pero ang budget nila tuloy pa rin. 15 billion more or less taon-taon. So ibig sabihin, bawat eleksyon, ipagsama mo yung 3 taon na wala silang ginagawa, kundi nagpapasarap dyan sa mga air condition ng mga opisina nila at wala nang iniisip, kundi paano palakihin yung kita nila bawat eleksyon. Pag pinagsama mo yung 3 taon na budget sa COMELEC na 15 billion, sabihin na natin, ang cost ng bawat eleksyon every 3 years sa Pilipinas ay papatak ng mga 45 billion. Isa sa mga araw na ito, i-divide ko yan. At ipapaalam ko sa inyo, hindi, madali naman eh. 45 billion? 45 billion? Ipapalabas ko yan one of these days. Kailangan ko lang kasi gusto kong sabihin sa inyo kung ilang mga bata ang kailangang gutumin para pwede nilang iwaldas yung 45 million na yan every 3 years na wala naman silang ginagawa. Tapos, ang isusukli pa at iriresibo sa bansang Pilipinas ay mali-mali na result ng eleksyon. At ang mga walang hiya ang nanalo. Ano ba namang klaseng pagbubudol talaga ito? Lagpas impyerno eh. Okay, ang prinsipyo ng physics at engineering na nasa likod ng pagbibilang ng milyon-milyon na mga bote na yan, huwag na tayong maglayo. Sabihin natin San Miguel. Isang malaking pabrika ng San Miguel na marami sila sa buong Pilipinas. Nakakalat yan. Ang bawat isa niyan, malamang ilang milyon na bote ang ginagawa nila sa isang araw, bawat pabrika. At daang libo ang mga pabrikang ganyan sa buong daigdig. Isipin po natin mga kaibigan, kung nakakalikot yung mga counter na yan, kung anong mangyayari sa pagbilang ng milyon-milyon ng mga bote na yan. Pero may narinig ba kayo, maski isang beses, na nagkamali? Ni isang bote hindi nagkakamali yan sa bilang. Dahil pera yan, kita yan para sa mga may-ari ng fabrika. At hindi sila papayag na paiba-iba yung bilang. Na syempre hindi rin nila pwedeng gawing mano-mano dahil aabutin sila ng 3 buwan para bilangin yung ilang milyong bote na ginawa sa loob ng isang araw sa isang fabrika ng San Miguel kunyari. So talagang ito ang sistema ng pagbilang. Nakikita nyo dyan sa ibaba, sa kaliwa, na at yung sa kanan, yun na yung mismong assembly line. So pagdaan ng mga bote, meron kasing ilaw, merong sa isang side ng conveyor belt, may ilaw, galing sa emitter. Normally pwedeng infrared laser, pwede ring ultraviolet, sari-saring mga ilaw. Pero ang punto, yung ilaw na lumalabas sa emitter ay binabasa at natatanggap
ng sensor sa kabila. Kumbaga sa katapat ng emitter ang sensor. So, habang tumatakbo ang mga bote dyan, kaya nakikita nyo, pagdating na sa bilangan, kaya lang mabilis nga, kailangan isa-isa ng mga bote. Nakapila na sila, naka-line up na sila, isa-isa. Dahil hindi nga pwedeng bilangin pag nakadikit-dikit sila na marami. So itong maraming nakikita nyo dyan sa itaas, magiging isang linya na lang yan, isang pila na lang ng mga bote. Pagdaan ng bote na yan, dyan sa emitter at sa sensor, sa ilaw na yan, syempre, kailangan dadaan ng ilaw, papunta doon. Pag walang bote, walang nagtatakip sa ilaw. Walang tumatakip sa ilaw. Pag dumaan ng bote, natatakpan syempre, napuputol yung ilaw. Dahil may dumaan na bote. Pagdaan ng boteng ganyan, +1 ka agad sa bilang. Yun lang. Ganong kasimple ang pagbilang. Ganong kasimple. No? So, tuloy-tuloy lang ang bilang. At walang magawa yung operator dyan para palitan ang kilos na yan ng counter. So, bibilang lang yan at bibilang. Mangyari ang mangyari. At walang kakayahan ang sino mang tao na palitan ang programa ng bilangan na yan dahil hindi nga programmable. Hardwired na ang program. Ang program niyan ay nagsasabi na bawat may dumaan dito na isang bote, dagdagan mo ng 1 ang bilang na nakaraan. So kung 200 ang huling bilang, dumaan ng isang bote, 201 na yan, automatic. Wala nang magawa ang maski sinong tao na hadlangan yan. Okay? Now, or palitan ang ganyang kilos. So yan ang prinsipyo ng mga battle counter. Now, bakit ko ginamit ito na halimbawa? Ginamit ko ito, nagpapatayan yata yung mga pusa rito. Ginamit kong halimbawa ito mga kaibigan dahil ito ay maraming level ng paghahalimbawa ito eh. No? Ang pinakamalaki ng ngaho is hindi ito ma-program. At yan ang pinakamalaking katangian nito. Dahil isipin nyo kung kaya itong i-reprogram na maski sino ng isang programmer dyan sa fabrika na yan. Di pwede niyang guluhin lahat ng bilang. Okay? Kung yung chief accountant, kunyari, ay gustong kumupit ng pera sa fabrika na yan, di sasabihin niya sa programmer, o palabasin mo ganitong naging bilang. Tapos kukupitin niya yung pera na sobra. Kaya hindi ho pwede. Pero hindi ito ang kinuha ng COMELEC. Kabaliktaran dito. Dahil di antemano pa lang, gusto nga nila kalikutin at kontrolin ang result. Kaya dyan na ang ebidensya. Okay? At ang simpleng ganito ay ginawa nilang komplikado kasi may pera din doon. Okay. So ito ang sistema ng pagbibilang. At tandaan ninyo mga kaibigan, ang pinag-uusapan dito ay milyon-milyon araw-araw. Araw-araw sa buong daigdig. Ang daang libong mga fabrika, ganito ang pagbibilang nila ng mga produkto nila. At hindi nagkakamali yun maski kailan. Tayo dito, mag-i-eleksyon lang isang beses sa loob ng 3 taon, ha? Isang beses sa loob ng 3 taon, at mali-mali pa ang lumalabas. At 35 million lang ang bibilangin.
or less pa. 35 million paghahandaan ng nag-iinarte na COMELEC at kadalasan nag-aangal pa sila naggahol sa panahon. Ano ba itong mga taong ito? Ano bang tingin nila sa atin? Talagang ganyan na lang? Kabobo ang Pilipinas? Na maniniwala tayo dyan sa mga kaartehan nila na kesyo delayed, kesyo wala na silang panahon. Daang libo ang mga fabrika, mga ulol. Daang libo ang mga fabrika sa buong mundo na araw-araw nagbibilang ng milyon na mga gamit na ginagawa sa fabrikang yan. At hindi nagkakamali ni isa. Isipin nyo nga yan. Bago kayo humarap sa television at sabihin na maganda ang ginagawa ninyong trabaho at tama yung pinili ninyong sistema, pag-isipan ninyo ito lahat na sinasabi ko sa inyo. Dahil ito ang katibayan ng pandarambong ninyo. Dahil walang matinong engineer, walang matinong factory manager, walang matinong may-ari ng pabrika natatanggap ng sistema na programmable. Kayo, bibilang lang kayo ng boto, programmable pa ang binili ninyo. Pag na-explain ninyo na mabuti yan, na maniniwala pati ako sa inyo, wala akong sasabihin. Pero imposibleng mapaunawaan nyo ako na tama yung naging desisyon nyo sa Smart Magic. At ang sasabihin ko lang sa inyo ay isang salita lamang. Bakit yan programmable? Bakit programmable ang election system na binili ng mga dilawan? At ngayon, gusto ninyong ilihis ang usapan at si Marcos lang ang habulin. Hindi ko sinasabing wag nyo habulin si Marcos. Pero ang dami diyang nakaraan na dapat nyo rin, ikulong. Kasama na lahat ng commissioner ng COMELEC na hindi tumutol dito sa Smart Magic at kasama na si Ombudsman. Okay? Kasi kawalang hiyaan nitong sa Smartmatic. Kasinungalingan ito. Pambubudol ito. Pandarambong ito. Yun lang ang masasabi ko. At kaya wala kayong mailabas dyan na isang desenteng kilalang eksperto na tunay na engineer na nirerespeto sa buong mundo na depensahan itong sistemang ito. Wala. Kaya napipilitan kayo, maski abogado kayo at wala kayong diploma sa mga usapin na ito, napipilitan kayo na kayo ang humarap. Dahil wala kayong masuhol na inhinyero na matino na didepensahan itong ginawa ninyo. At uulitin ko, ang bawat pangalan ng gutom na batang Pilipino ay nasa libro ninyo. Nasa libro ninyo na hawak ni Satanas. At iisa-isahin niya yan na pagbigay sa inyo, pagdating nyo sa impyerno. Dahil kayo ang sinisisi ko para sa mga bata na yan. Uulitin ko, wala akong masyadong awa sa mga nakakatanda. Pero ang innocent victim ng pangdarambong ninyo ay ang mga bata na gutom. Tandaan nyo yan. Walang sasalba sa inyo yan sa impyerno. Diretso kayo doon. Maniwala kayo. Kaya ito po, uulitin ko na naman na lagi ko itong binabanggit. Lawyers pretending to be experts at nagdi-decide, sila ang nagdidesisyon sa mga high-tech matters na wala man lang silang diploma, wala man lang silang credentials, wala man lang silang training, hindi nila alam ang pinagsasabi nila, hindi nila alam ang pinag-uusapan. Dagdagan mo yan
ng korupsyon, at ito na nga ang kalagayan ng Pilipinas na nandyan. Pananagutan nyo yan lahat balang araw. Baka pwede kayong manalo dito dahil pati si Kristo pinako sa krus na inosente at walang kasalanan. Kaya pwedeng mangyari talaga yan dito sa mundo. Pero maniwala kayo, hindi nyo mabubudol ang Diyos pagdating ng araw. Lalo na kayo na nakipagsabwatan din sa Opus Dei na ang sinasabi nila, work of God ang ginagawa nila samantalang kinokontrol nilang gobyerno at naghuhot-hot at sinisira ang mga pamilya para kunin ang mga lupain at mga mana, etc. Magkakasama kayo lahat dyan sa impyerno balang araw. Marami kayong pag-uusapan. Diyan na kayo magkombensyon lahat balang araw. So ganito na po. Sasamantalahin ko na rin itong pagkakataon, mga minamahal na kababayan, mga kaibigan, na manawagan. Dahil sa totoo lang, ang hangarin ko sa pagtayo nitong podcast na ito, ayun na nga, na makabuo ako sana balang araw ng isang katipunan ng mga Pilipino na nagmamahal sa bayan, na may puso para sa mga naghihirap at gusto man lang makita ang isang magandang kinabukasan para sa mga anak natin at sa mga apo natin. Yan ang hangarin ko po. Tumatanda na rin lang ako, kaya minabuti ko na naumpisahan na ngayon. Dapat ginawa ko na ito matagal na, pero kumuha ko rin. Marami rin hinahabol noon para sa akin. Better late than never nga siguro. So ito nga ang hangarin ko, mga kaibigan, na makabuo nitong katipunan ng mga tao na nag-iisip at nagmamahal sa bayan. Dahil ito lang ang kaisa-isang bayan na binigay sa atin ng Diyos. At nasa atin ang alagaan siya. So alam naman ninyo ito, na napaliwanag ko na ito sa nakaraang video, nakaraan na podcast. Ang pinaninindigan ng katipunan na gusto kong buuin ay ito nga, na katipunan ng mga tao, lalo na ang mga nakababata, dahil kayo, walang iba kundi si Rizal ang nagsabi nito, at tama siya, kayo ang kinabukasan ng bansa. At hindi kayo dapat mawalaan ng pag-asa. At isa na nga yan sa mga dahilan na gusto kong itayo itong podcast na ito at ibuo itong grupong ito, dahil ayaw ko po na mawalaan ng pag-asa sa kinabukasan ang kabataan. Dahil pag nawalan na yan sila ng pag-asa, tapos na ho ang boxing. At talagang tuloy-tuloy na ang pagbaon ng bansang ito sa ilalim ng lupa or sa paglubog nito sa dagat. Ngayon na po ang pagkakataon. Kaya nawagan ako, sinulat ko na rin dyan sa Ingles dahil wala akong iniintindi ke Pilipino ka o hindi. Basta ang puso, ang damdamin, ang pag-iisip mo ay para sa bansang itong minamahal nating lahat.
kasali ka dito, kasali ka sa panawagang ito, ke Pilipino ka o hindi. Dahil yan ang umiiral din dito sa bansa natin. Nakakalungkot na sabihin. Pag tumugtog ang pambansang awit, ayan, nakalapat na kaagad ang kamay sa dibdib. Pero pakitan tao lang yan ho. Kagaya yan ng mga photo op ng mga nagdadala ng rosaryo at nagpapa-photo op sa loob ng simbahan. Walang kaibahan. Ang dapat siguro gawin, dahil pati itong OFW program ang nasa likod nito at ang pangarap ng mga nangangasiwa ng OFW program ay mawala na lahat ng magagaling sa Pilipinas. At yung magagaling sa Pilipinas na dapat dito nila inaalay ang karunungan at ang kahusayan nila ay pinapadala ninyo, pinipilit ninyong pumunta sa ibang bansa at doon ibigay ang karunungan, kahusayan at kagalingan nila. Kung hindi ba kayo mga ulol? At ano ang kapalit? Pagbubudol at pagtatawag sa kanila na bagong bayani. Ganyan ang tingin nyo sa Pilipino. Tawagin nyo lang ng bagong bayani ang mga OFW, akala nyo kilig na yan. Hindi yan sila believe sa ginagawa nyo. Hindi yan kilig-kilig sa ginagawa nyo. Napipilitan sila. Dahil kayo rin, ang pumatay ng pagkakataon dito sa Pilipinas. Ako na ang testigo dyan, mga kaibigan. Kaya pinakita ko yun sa primero ang mga diploma ko na galing sa Amerika. Dahil kung ang isang kagaya ko ay agara at madaling matumba ng isang abogado dyan sa COMELEC na walang alam tungkol sa pinag-uusapan namin, pero nasa kanya ang desisyon, at isa siyang walang hiya, dahil kung may hiya siya, itong lahat ng COMELEC na abogado na ito, dapat nag-resign na yan. Kusa. Dahil ang kailangan dyan sa COMELEC ay mga tao na eksperto sa information technology. Anong ginawa ni Andres Bautista noon nung ang mga estudyante ay pinatunayan sa kanya na mahina ang security system ng COMELEC? Pinaaresto sa NBI nang walang hiyang yon. Pinaaresto ang mga estudyante. Tinawag na hacker, labag daw sa batas ang ginawa nila. Pinaaresto at gustong ipakulong. Si Andres Bautista ang walang hiya. Hindi yung mga hacker na estudyante na nagpatunay sa kanya na mahina ang mga sistema nila. Dapat pa nga, kung matino yun si Andres Bautista, dapat sinabitan ng medalya ang mga hacker na yon. At kung sa kumpanya kong maliit ng IT, may hacker dyan na lumapit sa akin at pinakita sa akin kung saan ang kahinaan ng sistema ko, i-hire ko yun. Seswelduhan ko ho yun. Wala siyang ibang trabaho, kundi ipakita sa akin kung saan mahina ang mga sistema ko. Pero para makita nyo ang kabaliktaran ng utak nito mga abogadong ito, kaya tatanungin ko ulit, ano ang etikang tinuturo sa inyo? Na pati yung nagsasabi sa inyo at kumakampi sa inyo at sinasabi sa inyo kung saan mahina para magawa nyo yung trabaho nyo ng mas magaling, yun ang gusto nyong ikulong. Pero kayo na gumagawa ng desisyon na bilyon-bilyon at ginugutom ang milyon-milyon ng mga batang Pilipino sa mali nyong kapalpakan at desisyon, kayo ang nagtatapos sa Amerika.
dala lahat ng pera na tinangay nyo sa kabanyaman. Kaya nasaan ang hustisya? At pangalanan nyo ako ng ilang doktor, ilang engineer, ilang nurse, at ilang ibang propesyon ang kumikilos ng kagaya nyo, kayong mga abogado. Sorry pero hindi ko ito iniimbento. Nandyan lahat ang katibayan. Ito na lang desisyon nyo sa Smartmatic na programmable yan, na ang ibig sabihin ng programmable, ang salitang programmable ay ibig sabihin, alam yan ng lahat ng programmer sa buong mundo, na ang ibig sabihin ng isang programmable na computer ay nakakalikot. Pero kayo, na magaling sa Ingles, kuno, nag-aral, may degree ng law, ni hindi nyo nga alam ang ibig sabihin, Hindi nyo alam ang ibig sabihin at katuturan at meaning ng programmable. At bibidahin nyo na honorable kayo at abogado kayo at magaling kayo. Mga ulol. So ito yung pananawagan po. Pakipadala po ng inyong makabuluhang kuro-kuro, pananaw sa loobin dyan. Yan ang email address, phbinodol@gmail.com. Padala nyo po sa akin dahil panahon na panahon na ho na mag-isip na tayo. Ang malaking problema sa bansa ho natin ay na ang political science, kunyari, na kurso sa mga universidad, political science, ay wala na pong science. Politics na lang ho. At politics na lang lamang ang tinuturo. Kaya, pag-graduate nyo ng law, ay handang-handa na kayo na maging politiko. Dahil ang politiko, kagaya rin ng salitang programming, ang ibig sabihin ng politiko ay bolero. Dahil maliban kay Duterte, sino ang presidente na tinupad ang sinumpa niyang tungkulin? Sino? Sino ang nagpaakyat ng bulldozer sa mga dose-dosenang kotse bawat mahuli dyan sa customs na hindi nagbayad ng taxes? Anong nangyari sa Bugatti, yung 2 Bugatting nakuha nila? Pinasampahan ba ng bulldozer yon? Anong nangyayari sa mga droga na nasasabat? Hindi ba nire-recycle yon? Tapos si Duterte ang hahabulin ninyo? At ididiin sa ICC? Ano ba ang akala nyo? Ang mga drug pusher, ang mga drug lord, mga sakristan yan? Nakita nyo na ba yan sa loob ng simbahan na nagro-rosaryo? Baka siguro dapat ninyo gawin yon. Kung gusto ninyong sabihin na hindi dapat tratuhin ng ganyan ng mga drug lord at ang mga drug dealer. At pwede lang pakiusapan yan. Ano ba kayo? Mga bata sa kindergarten? Ganun bang pag-iisip ninyo? Pakiusapan nyo ang drug dealer? Nakahandang pumatay po yun. Nakahandang pumatay. Dahil bangag rin siya. Ano nangyari sa mga na-rape na mga lola na 85 years old? Ang batang sanggol na wala pang 2 years old, nire-rape.
Yan ang mga klaseng tao na ayon sa inyo ay hindi dapat patayin. Anong gusto niyo mangyari? Kasi kung hindi naman kailangan patayin, nandyan ang maraming naglalakihang rehab center na ginawa ni Duterte. So patas ang ginawa ng mama. Kayong mga bleeding hearts dyan, lalabanan nyo ang mga drug dealer? Panoorin nyo sa Netflix si Escobar. At siguro si Escobar hindi rin dapat pinatay, ano? Yun si Escobar, mga 30,000 taong napatay noon. Ang isang aeroplano na may gusto siyang politiko doon na pinatay, pumatay siya ng 300 tao. Pinabagsak niya yung aeroplano, nagpasabog siya ng bomba sa loob ng aeroplano. Ha? Ganon si Escobar ng Colombia. Ganon ang mga klaseng tao na nasa likod ng drug trade. At kayo dyan na nagpo-photo op sa mga simbahan, akala nyo, pwede nyong pakiusapan yan para tumigil. Bakit hindi nyo subukan? Mag-volunteer nga kayo. Ha? Pag nakahuli dyan ng drug dealer, ha? Kausapin nyo. Ikaw, Hontiveros, tawagin mo, papuntahin mo dyan sa harap mo sa Senado, at pakiusapan mo. Tanungin mo siya kung bakit hindi siya dapat barilin. At patunayan niya sa iyo, na pwede siyang tumino, na maging isang sakristan. Palibasa, kaibigan mo lahat mga Opus Dei. At siguro utos nila yung mga ginagawa mo kontra kay Kibuloy. Dahil mga kaibigan mo, mga Opus Dei. Pati si Pope Francis, nalalagas ang buhok sa mga problema niya na kinadadawitan ng Opus Dei na yan sa Vatikano. Inulan si Pope Francis ng mga skandalo at mga abusong ginagawa ng Opus Dei sa buong mundo. At ako naghihintay lang ako na malaman ang mga Pilipina na nanggaling dito sa mga mahihirap na pamilya, na inabuso rin ng Opus Dei at pinadala doon sa kung saan sa ang sentro nila sa mundo para gawing alila. Tandaan nyo, sinira ang pamilya ko ng Opus Dei. Kaya meron din ako mga podcast tungkol sa Opus Dei. At pinangako ko sa nanay ko nung namatay siya, at tinulak ko siya sa cremation oven, binulungan ko ang nanay ko na hindi ako magpapahinga, na hindi ko nagawa lahat ang kakayahan ko na matumba ang Opus Dei. Pag-aralan mo yung Opus Dei ng mga kaibigan mo, Hontiveros. 1,000 beses mas masahol lahat yan, kaysa kay Kibuloy. Walang sinirang pamilya si Kibuloy. Walang hinuthot na ari-arian, mga mana at kung ano. Walang sinirang mga pamilya para lang makuha yung mga walang pinasabong na mga magkakapatid para makapasok sila at makuha nila yung mga ari-arian ng pamilyang yan. Dokumentado lahat ito, Hontiveros. Basahin mo yung sinulat ni Larry Henares. Nakilala mo yung pangalang yan. Si Larry Henares. At ang dating pare ng Opus Dei, na si Teban Latore. Na nung naisipan niya umalis sa Opus Dei dahil sukang-suka na siya, para mag-asawa, pinahirapan siya sa buong mundo ng Opus Dei. Dahil malakas pa sila noon. Mabuti dumating to si Pope Francis at linagay sila sa lugar. Sana dapat buwagin na yan talaga. 100%.
Mga ano yan, mga animal na tao yan. Alam mo rin yan, Hontiveros, Marcos Sr. pa lang, tinaniman na ng isang Opus Dei member na si Kit Tatad. Alam mo yan. Para alam nila lahat ng kilos ni Marcos Sr. At nauulit ngayon. Dahil lahat kayo na nakapaligid kay Marcos at nagsisip-sip ngayon, ay dikta kayo ng Opus Dei. Umpisa na sa pinaka nasa tabi niya. Nahayaan ko na kayong maghula kung sino yon. Pinaliwanag ko na rin ang uniforme ng mga yan sa isang nakaraang podcast. Kaya hanapin nyo yung Opus Dei na title at dyan nyo makikita yung diskarte nila. Mula pa ni Cardinal Sin, nasa likod rin sila ng EDSA Revolution kuno, na wala namang revolution dahil wala namang pagbabago, pero sila ang nasa likod. Sila may pakanan yan, kasama ni Cardinal Sin. Huwag ka magpa-photo op sa simbahan, Hontiveros, dahil baka isa sa mga araw na ito, baka kidlatin ka dyan sa loob ng simbahan. Sa inis ng Diyos sa ginagawa mo. Mali ang taong, or sabihin na natin siguro, gusto mong gawin yan kay Kibuloy, sige. Pero maging patas ka. Habulin mo ang Opus Dei. Habulin mo. Ako ang bibigay sa iyo ng mga katibayan. Sasabihin ko lahat ng mga libro, lahat ng mga dokumento at lahat na meron dyan. 10,000 kaso, pati mga pari nila nagpapatiwakal. Pati Opus Dei na mga pari, nagpapatiwakal. Ganong katindi ang Opus Dei na yan, na kinasasaniban mo. Na tinayo dito ni Bernie Villegas, ang isa sa mga sumulat ng konstitusyon ni Cory at isang paboritong ekonomista ni Cory, si Bernie Villegas at si Jesse Stanislao. Ang dalawang yan, ang dalawa sa pinakamalalakas at makapangyarihang Pilipino noong panahon ng dalawang Aquinong presidente. Kaya wag na kayong malinis dyan dahil baka kidlatin kayo bigla. So ito po ang panawagan ko. At nagpapasalamat ho ako sa mahalaga niyong suporta, bawat pag-subscribe, pag-share, pag-like ng mga podcast na ito. So tandaan po ninyo, meron kayong kuro-kuro, pananaw, sa loobin, ipadala nyo po dyan sa phbinodol@gmail.com para magkapit-bisig na ho tayo lahat dahil kailangan na talaga ng pobreng bansa natin. Kailangan na talaga. Tama na lahat itong abuso at kawalanghyan, mga kaibigan. Dumidilim na masyado ang buhay natin dito sa Pilipinas. Kailangan na talaga ng ating kawawang bansa, gaya ng mababasa nyo dyan, ang taus-pusong pag-aalay ng ating karunungan at kaalaman. Lahat tayo, magsanim puwersa na po tayo. Nandyan ang napakagaling na mga retired professor ng UP na tunay na mga eksperto. Pero sinong nakaluklok sa COMELEC at sa lahat ng ahensya ng gobyerno? Ang mga malalakas na walang alam na mga abogado. Samantalang ang mga retired professor ng UP, kasiyahan lang nila na makatanggap ng tawag sa Malacanang na nagsasabi, ikaw, eksperto ka dito sa ganitong linya, ikaw ng bagong sekretary ngayon. Hindi yun nanakaw ni piso. Dahil ang mga teacher ay isang profesyon din na lagpas langit ang hanga ko sa kanila.
Pero sila ang mga hindi iniintindi. Dahil hindi nga marunong magnakaw. Ang hinahanap ng gobyerno at ang HR department ng gobyerno ay ang COMELEC. Ang mga hinahanap ng COMELEC at sinisiguro nilang makapasok ay ang mga magnanakaw. At ginawa ng madali na manalo nung ginawang programmable ang Smartmatic. Ganun lang ho ang nangyari dito. Kaya kung meron dyan na may magmamagandang loob at mag-umpisa ng ungkatin talaga lahat ito, hindi mo kailangan maging magaling na abogado para makita lahat ng ebidensya na dapat matagal nang nakakulong lahat itong mga nasa COMELEC. Pero hindi. Magre-retire pa yan at may benepisyo pa na galing sa atin. Idagdag mo dyan ang mga komisyon na nanggaling sa Smartmatic. At talagang magandang desisyon ang tinanggap nila ang pwesto na yan. Na kung disente, dapat hindi nila tinanggap. Dahil ang disenteng tao hindi tatanggap ng tungkulin na wala siyang alam sa gagawin niya. Kaya tayo nagkakabalik-baliktad dito at nawawarat at lumulubog na talaga at bumubulusok na itong bansa natin dahil yung nagmamaneho ng kotse ni hindi man lang marunong magmaneho. Ang piloto ng eroplano na bansang ito, hindi man lang piloto, abogado. Nandyan ang problema, mga kaibigan. At siguro tama na ho ito. Ginambala ko na kayo ng napakatagal. Ang inisip ko dito sana mga 45 minutes lang, napahaba talaga ito. Pasensya na po kayo. So dito ko nawawakasan at unti-unti natin ungkatin itong Smartmatic dahil hindi dito nagtatapos ito. At maski nanalo na dito pangsamantala si Attorney Glenn Chong at saludo ako sa kanya sa ginawa niyang ito at nawala na sa wakas ang Smartmatic. Ang kutob ko nito, napalitan lang ng bagong pangalan. Pero Smartmatic pa rin ang babalik dito. Naging Miro lang ang pangalan. So hanggang dito na lang po. Marami pong salamat, mga minamahal kong kababayan. Marami pong salamat. Mabuhay po tayong lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos na maski papano palagay ko ay makikinig pa rin sa mga dasal natin na sinasalungat at kinokontra ng COMELEC ang mga dinadasal natin. Pero ganun talaga ang kasamaan. Wala tayong magawa. Laban lang ng laban po. Yun na lang ang magagawa natin. Sige ho. Hanggang sa susunod, marami pong salamat.